Isa ka ba sa nagtatanong kung bakit wala si Krishna sa interview? Or bakit teenager na ang little Chris Pao? O kaya naman, gusto mong malaman kung nasaan ang PB team sa Holy Week? Pwes, para sa'yo ang video na ito. Kaya naman, panoorin at tapusin para makuha ang kasagutan sa mga katanungan na yan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At ngayon nga pong araw na ito, araw ng Miyerkules. Grabe, bago po ako magsimula, nais ko lang munang magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik at panonood sa ating mga nakaraang video. Yung video po ng interview natin with PJ, with Pugong Biyahero. And pangalawa po ay yung ating video naman na kung saan ay sinimulan natin ang ating programa na paghahanap ng Little Chris Pao. Ganon din doon sa video po na kung saan kami naman ni Krishna ay magkasama at ibinigay ang regalo na nanggaling naman kay Ma'am Olive Juicy of Mabini, Batangas. Once again, Ma'am Olive, maraming salamat po sa inyong gift para sa kay Krishna. So, simulan muna po natin doon sa mga katanungan muna kung bakit ba teenager na ang Little Chris Pao at hindi toddlers or babies. Sa mga nagkaroon po ng kalituhan kung bakit nga ba hindi na baby or hindi na toddler yung Little Chris Pao, sa halip sila ay mga teenager na. Ayan, nung unang narinig ko po yung sinabi ni Pugong Biyahero na gusto na nilang magka-baby, yun po ay kumbaga patawang biro dahil nga ini-interview ko sila ni Krishna. At nilinaw ko po kung ano ang intensyon niya doon sa sinabi niya na gusto niyang magka-baby, at doon ay sinabi niya po na gusto niyang makahanap ng mga batang nagsisikap sa pag-aaral na pwedeng maging scholar na manggagaling sa Mindoro. So yun, nilinaw niya po yun, at kahit pagkatapos po ng aming interview ay inungkat ko po sa kanya kung meron bang age restriction yung Little Chris Pao. And sinabi niya po na wala naman, it can be elementary, it can be high school, basta makita na talagang nagpupursigi sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan na nararanasan. So yun po yung dahilan kung bakit naghahanap po tayo ng Little Chris Pao na maging scholar. So, lilinawin ko lamang po na ang paghahanap ng Little Chris Pao ay hindi po paghahanap ng kamukha ni Pugong at ni Krishna. Hindi po. Hindi po ito paghahanap ng baby na pwedeng ituring na baby ni Pugong at ni Krishna. Hindi po ito paghahanap ng mga toddlers na pwede nilang isama doon sa teleserye, gaya nung sinasabi po nung ibang comment na kaya daw naghahanap ay para doon sa teleserye. Hindi po. Malinaw na malinaw po doon sa eksplanasyon ni Pugong Biyahero na ang rason kung bakit naghahanap ng Little Chris Pao ay para gawing scholar ng Chris Pao na teleserye. Kumbaga sabi niya nga, nais niyang ibahagi yung success ng Chris Pao doon sa magiging Little Chris Pao. At yun nga po ay sa pamamagitan ng scholarship. Ngayon doon naman po sa mga nagsasabi na bakit daw teenager? Di wala na din daw pinagkaiba doon sa mga scholar na kinukuha ni Pugong Biyahero sa kasalukuyan. Yan po ay malaking pagkakaiba dahil ang scholar po na Little Chris Pao ay manggagaling sa Mindoro. Yun po ang malaking kaibahan niyan. Dahil sa kasalukuyan nga po, bagamat napakarami na ng scholar ni Pugong Biyahero na mga teenager, mga elementary and high school, karamihan po sa kanila ay mga galing ng Davao or galing ng Mindanao.
At gaya nga po ng pagkasabi ni Pugong Biyahero, nais niya na kumuha naman ng scholar na manggagaling sa Mindoro kung saan po siya nagmula. So yun po yung pinakamalaking kaibahan ng kinukuha natin na Little Crispao. Sila po ay galing sa Mindoro. Doon naman po sa mga nagsasabi na sana daw ang Little Krishna ay galing sa Davao dahil si Krishna daw po ay taga Davao. Again, uulitin ko po, ang intention po ng programang ito ay humanap ng mga scholar na magmumula po sa Mindoro. So, kung sa Davao po, marami na pong scholar na mga kabataan, na mga mag-aaral ang Pugong Biyahero team. At once again, ang intention po ng programang ito ay humanap ng mga mag-aaral na nagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at taga Mindoro. Sana po ay naging malinaw po sa lahat na ang paghahanap po ng Little Crispao ay yan po ay walang age restriction. Basta po nag-aaral, elementary or high school at nakikita na nagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng mga kahirapan or pagsubok na nararanasan, nagpupursige pa rin. At pangalawa po, hindi po requirement na maging kamukha po sila ni Krishna at ni Pugong. Yun lamang po ang lilinawin ko. Kasi sa mga comment nga po ng ating mga dear viewers, nakikita ko po na nagkaroon ng kalituhan sa kung ano ba talaga ang programang Little Crispao. Ayan. Pero siguro yun ay dahil na rin po doon sa word na little na ginamit po ni Pugong Biyahero habang nandoon po kami sa interview. Kasi nga ang intensyon ay makahanap ng kumbaga ay mas bata mga mag-aaral na magiging scholar ng Pugong Biyahero. Gusto ko lamang din po sabihin na natutuwa po ako dun sa mga comment at natutuwa po ako na napaka-open po ninyo na magbigay ng inyong mga komento tungkol doon sa Little Crispao. Kasi dyan po tayo natututo at natutuwa po ako na kahit na nagko-comment po kayo ng halimbawa ay ang pagkakahawig ni Morena kay Krishna. Sa totoo lamang po, hindi ko naman po inaasahan na sasabihin ninyo na magkahawig po sila, na magkamukha po sila. Well, siguro may ibang parte ng mukha nila na maaaring pareho pero hindi sila magkamukha. At doon po pumapasok yung sabi nga is beauty is in the eye of the beholder. Iba-iba po kasi tayo ng nakikita. Kagaya po ng kung paano nyo po ako nakikita, meron pong iba na nagsasabi na may kamukha ako nito or nung iba. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan kasi baka nakakahiya po Baka sabihin naman nung tao, ang layo naman. So yun. Pero yun po, ang punto ko po ay hindi naman po natin kailangang ipilit na meron po silang pagkakahawig dahil once again hindi naman po yun ang purpose ng paghanap ng Little Krishna. Ayan. At uunahan ko na din po kayo dahil yung pangalawa at pangatlo na ipapalabas po natin na Little Krishna, sila po ay from a minority group. Okay? So, sila po ay mga katutubo ng Mindoro. Bakit po tayo kumuha ng katutubo ng Mindoro? Yun po ay dahil from the start naman po talaga ng aking charity journey sa Mindoro, doon po ako sa mga katutubong mangyan na papunta. Dahil sa area po na yon, talagang makikita ko na napakalimitado ng oportunidad ng mga mag-aaral upang makapag-aral ng tuloy-tuloy. At yan po sa mga susunod na video ko sa aking pagbalik doon sa Mindoro ay meron po akong isang malaking bagay na nais i-share din sa inyo sa araw na yon. Pero yon, paalala lang po ulit, ang atin pong susunod na dalawang video ay galing po sa minority group ng Mindoro o yung mga tinatawag po natin na mga katutubong mangyan ng Mindoro. So, wag po kayong mag-expect ng kahit anong pagkakahawig or kahit na anong physical trait na maaaring kapareho kay Krishna dahil once again, hindi naman po yun ang purpose ng paghanap natin ng Little Crispao.
So, dumako naman po tayo doon sa pangalawang bagay na tingin ko ay nais ninyo ding malaman at yan po ay kung ano ang nakikita ninyo sa aking TV screen. So, yan. At ito po ay nabanggit na rin naman ni Pugong Biyahero kung saan magse-celebrate or kung saan nandoon ang buong Pugong Biyahero team sa summer. Ang summer po na tinutukoy natin ay like third week of March until April. Ang plano po talaga at matagal na din na na-share ni Pugong Biyahero ay ang Pugong Biyahero team po ay nasa sa Mindoro dito sa darating na summer season. Kami po ay pupunta ng Mindoro na kung saan pupunta po tayo doon sa lugar nila PJ mismo, ni Pugong. Yan po ay sa Barangay Borol. Kami din po ay pupunta sa lugar naman ni JR. Yan naman po ay sa Barangay Agkawayan na kung saan meron po kami doong homecoming doon sa school na pinagtapusan po namin ang high school. At ganun din po, ito ay isang bagay na sobrang mahalaga sa akin dahil pagkatapos po namin na manggaling doon sa Burol at sa Agkawayan, kami naman po ay lilipat at pupunta sa isla kung saan po ako nakatira. Ayan, yun po yung tinatawag na Barangay Talaw-Taw. Kung hahanapin nyo po sa mapa, yan po ay nakalagay na Gulok Island. So sa isla po kami nakatira at doon ay makikita ninyo kung ano ba ang klase ng pamumuhay ng mga taga-isla na nandoon sa amin. Ganon din sa mga darating na araw ay isi-share ko po sa inyo ang mga paghahanda na akin namang ginagawa doon sa isla para sa kanilang pagdating. Ayan, sobrang excited na po talaga ako na ma-share sa inyo sa mga susunod na araw. Kayo po, mag-comment po kayo kung gusto nyo na makita din yung kung ano-ano ba ang mga bagay na pwede namin gawin doon sa lugar namin, sa Talaw-Taw. At baka may gusto po kayong mga suggestions na kung halimbawa meron kayong gustong gawin din ang buong Pugong Biyahero team habang nandoon sila sa Mindoro, kagaya ng mga games po siguro. Baka meron kayong game na gustong makita na ginagawa ng Pugong Biyahero team, o baka meron mga challenges na gusto ninyong ipagawa dun sa Pugong Biyahero team. So, mahaba-haba po yung panahon na magkakasama kami, kaya naman meron po talaga kaming panahon para gawin yung mga bagay na sa tingin ninyo ay mas magpapatatag pa sa samahan ng Pugong Biyahero team at mas magbibigay pa ng kasiyahan sa inyo bilang mga manonood po ng Pugong Biyahero team. Kaya mag-comment lamang po kayo dito sa comment section at sabihin kung ano po yung mga nais ninyong makita na ginagawa po ng Pugong Biyahero team pagpunta po namin ng Mindoro. Though, hindi ko naman po ina-assure 100% na magagawa po namin yun lahat. Pero, yun po ay para makakuha kami ng ideya ng kung ano yung mga sa palagay ng aming viewers po ay makakapagdagdag ng kasiyahan doon sa aming pag-i-stay doon po sa lugar namin sa Mindoro. At sa mga magtatanong din po sa kung sino-sino po ba ang kasama sa Mindoro, sa pagpunta ng Mindoro, as much as possible gusto po naming isama ang lahat, pero sa ngayon ay hindi pa po namin kayang sabihin kung sino-sino ba ang mga makakasama dahil syempre po may iba-iba din naman pong priorities ang miyembro ng Pugong Biyahero. Pero masasabi ko po na kung hindi man lahat, majority makakasama base sa initial na pag-uusap po namin, pero we'll know more sa mga susunod na araw po kung ano talaga yung magiging final na bilang ng makakasama sa pagpunta namin sa Mindoro. Ngayon naman po ay gusto ko lamang din pong sagutin yung mga naging katanungan naman po doon sa nakaraan na interview. Dahil yun nga po, merong mga tao din na nagtatanong na bakit hindi kasama si Chris na dun sa actual na interview namin ni Pugong Biyahero. Ang nangyari po talaga dyan ay kung
makikita nyo po yung video namin ni Chris na kung saan ay binigay ko sa kanya yung regalo na nagmula sa kay Ma'am Olive. Pagkatapos po ng aming video na yon, kami po ay nag-usap ng masinsinan at talagang nilinaw ko po sa kanya kung siya ba ay magiging komportable sa isang interview. Yun po ay bilang respeto po natin sa kay Chris na sa kung ano ang nararamdaman niya sa kasalukuyan noong mga panahon na yon, kung magiging komportable ba siya sa pagsagot sa mga tanong or kung handa na ba siya na sagutin ang mga katanungan na meron po sa ating mga viewers. Dahil sa totoo lamang po, inisa-isa ko po yung mga katanungan ng ating mga viewers at meron pong mga katanungan doon na may kasama ng parang advance assumption sa kung ano yung kasalukuyan nilang estado. So, tinanong ko po sa kanya kung magiging komportable siya sa isang interview. At doon ay magalang niya naman pong sinabi sa akin na, kuya, kung pwede ay hindi muna, siguro sa ibang pagkakataon. So, at yun po ay nire-respeto natin. Dahil gaya nga po ng sabi namin, hindi po scripted ang interview na ginagawa namin. Kagaya po ng palagi kong sinasabi nung mga unang pagkakataon pa, kahit sino po sa aking mga in-interview ay walang ideya kung ano ang mga tanong na itatanong ko during the interview. Lahat po ng PB team na in-interview ko, si Ralph, si Peter, si Madam Yula, si Peking Bombay, si Master Ring Ring, si Bren Vlogs, yung mga interview ko po kay PJ, kay Chris na, yun po ay hindi scripted. Hindi po nila alam kung ano ang mga katanungan na inihanda ko para doon sa interview na yun. Kasi gaya nga po ng sabi ko dati na gusto natin na maging genuine yung interview. Yung totoo ang mga sagot, hindi ni-rehearse na mga sagot, hindi pinag-usapan na tanong at ito ang dapat na sagot. Hindi po ganun ang interview dahil ang nais ko lamang po ay maihatid sa inyo ang totoong damdamin ng ating mga ini-interview. Bago ko po tapusin ang video na ito ay nais ko lamang po ulit na magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagantabay sa ating mga video at sana ay samahan nyo pa din po ako dun sa mga susunod na video na ating ipapalabas sa paghahanap ng Little Chris Pau. At hinihingi ko din po ang inyong suporta sa ating mga susunod na video, ganun din po sa buong Pugong Biyahero team. Ayan, dahil ang PB Team Luzon ay nakabalik na po sa Luzon, sa kanilang mga lugar. Sana po ay panoorin nyo pa rin po at patuloy na panoorin ang bawat miyembro ng Pugong Biyahero team. And gusto ko din po na magpasalamat ulit sa sponsor naman noong ating scholar na si Christine, si Dr. Samantha Craig. Doktora, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong at pagsuporta sa pag-aaral ni Christine. Hanggang March po ang pag-aaral ni Christine sa ALS, kaya naman hintayin po natin kung ano ang magiging progress ng kanyang pag-aaral. Ayan. So, maraming salamat din po dun sa lahat na napaka-positibo ng mga comment at pagtanggap. Actually, ang dami po talaga ng mga viewers na natuwa doon sa istorya ng buhay ni Momay dahil nakita po nila na talagang matalino at talagang nagpupursige sa pag-aaral itong si Momay. Kaya naman sa kabila ng kalituhan na hindi siya toddler or hindi siya baby, pero nandun po yung napaka-positibong komento at mayroon pa nga pong mga viewers din tayo na talagang sinasabi nila na naiyak sila doon sa istorya nung buhay ni Momay, doon sa pinagdadaanan niya. Kaya naman, maraming salamat po mga kababayan. Natutuwa po ako na sobrang positive yung inyong mga komento. Pero naiintindihan ko din po yung mga kalituhan ng ating mga viewers tungkol doon sa Little Chris Pau. Huwag po kayong mag-alala, yan po ay naiintindihan ko at nirerespeto ko po ang inyong opinion. Nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat dahil sa mga positibo po ninyong komento doon sa ating mga
videos na ginagawa. Nawa po ay hindi po kayo magsawa sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtangkilik at pag-antabay sa ating mga video. Ganun din po ang video ng buong Pugong Biyahero team. Muli po, maraming salamat po mga kababayan, at kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at lagi po nating pairalin ang pagiging mabuti. May God bless us all. Thank you everyone, and have a good rest of your Wednesday. Salamat po.